Hi po, dito na naman ako sa kapatid ni Karina Love. Actually, yung mga 3 years ago na hindi na ako nakapag-upload ng video dito. Kasi yung mga upload ko nasa Karina Love TV, yung mga lakwatsa. More and fun at more sa lakwatsa yun. Pero kasi nailisip ko, heto na naman ako, sad moment, problemado. Kaya naalala ko dito ko sineshare yon sa kapatid ni Karina Love. So, kapase kesa sabihin ko isa-isa sa mga friends ko, relatives at kakilala kung ano nangyayari sa akin. Kaya actually yung Facebook ko, yung YouTube channel ko is just na ilalagay ko na lang doon kasi para updated kung gustong ma-update ko ano ang kalagayan ko. Lalo na syempre nandito kami sa Europa, malayo sa pamilya, almost 8 years na rin akong hindi nakakauwi. Kaya nasa Facebook ko na lang kung ano yung mga ginagawa ko para makita ng kahit paano ng mga mag-anak na gusto makakita, ng relatives, friends, at ng nanay ko syempre, update niya kung anong ginagawa ko. So mga apo ko in the future or kung gusto makita ng apo ko, mga anak ko na nasa Pilipinas, kaya ginagawa ko, nag-upload ako sa Facebook ko. So yun yung daily parang diary ko. But ito yung kapatid ni Karina Love, ito yung more na kagaya nung dito ko kasi na i-upload sa YouTube channel na to yung yung nabully ako, yung nagka-corona kami, na si Ronald ay ayun, nang makoma siya. So nandito more yun. So ngayon, eto problemado na naman ako, kaya dito ko gusto rin namang i-share. Gusto ko nga i-share yung aking dadaanan at pagdadaanan. So dito nyo to makikita, mag-o-open na uli itong kapatid ni Karina Love. So update ko lang kayo kung ano nangyari sa buhay ko. Buhay ko. Actually makikita nyo naman yun sa aking Facebook at Karina Love TV. Pero dito kasi from last week, 3 weeks ago, 2 weeks ago na pala. So, nagpa-check ako ng breast and I am positive sa breast cancer uli. Bumalik ang cancer ko. Kaya eto yung binuksan ko ulito para hindi na ako mag-isa-isa sa mga gustong magtanong. So, para at least pwede ko nang masabi dito. Isa na lang ipapadala ko na lang sa inyo to. Kasi mahirap mag-isa-isa. Iisa lang naman yung sasabihin ko, diba? So actually ang kwento, so nakakaalam naman, alam nyo namang lahat, last 6 months ago, April, yung nagkaroon ng rashes yung kilikili ko, na hindi ko na siya maigalaw talaga. So rashes lang yun, pero naging ano siya, how you call that? Naging infection. Kasi nga wala nga akong lymph nodes na, tinanggalan ako ng lymph nodes na nagka-cancer ako, kumalat ang cancer ko hanggang sa kilikili ko. So tinanggal nila yung lymph nodes ko, kaya dapat ang right side ko hindi na pwede talaga itong magkasugat. Kasi nga walang lymph nodes, parang wala siyang gagaling, walang magde-drain nung sa sugat, diba? Kaya lagi kong iniingatan dapat. Hindi nga pwede itong injectionan eh. So, pero yun, sa kasamaang palad, hindi ko napansin na yung kilikili ko pala nagkaroon ng rashes. So, doon nagsimula. So, hindi ko talaga siya maigalaw. Sobrang sakit yun. Grabe, para nakakamatay yung sakit. Hanggang buto. Ganun ang sakit niya. Na sa rashes lang siya nagsimula. Ganun lang kasimple. So, pero ayun, chinek. Binigyan ako ng antibiotic. Gumaling naman ako. At chinek naman talagang na yung sa shoulder ko. Kasi baka nandun yung infection. Kasi hindi ko nga maigalaw na talaga yung buong kamay ko. So, hindi naman daw pumasok sa buto. So, kaya, ayun, gumaling naman ako, in short. Pero, kasi, napansin ko, parang yung sa kilikili ko kasi, ito yung sa kilikili ko. Parang lumalaki to. Ganyan, lumalaki siya. Ayan, lumalaki to. So, parang nag-iiba yung shape. So, kaya nagreklamo ako sa doktor na sabi, muscle lang naman yun. So, after balik na naman ako kasi nagkaroon na naman ako nitong lately, nagkaroon naman ng rashes na naman, na parang rashes.
So bumalik naman ako. Tapos ayun nga, binigyan naman ako ng ng cream. Tapos ayun, in-insist ko na baka pwede magpa-check uli ako sa breast ko kasi this year, normally yearly yung check ko dito nung mula na magka-cancer ako, 2026, 2027, laging nagpapa-check naman na yearly dito. Pero kasi yung check dito sa Netherlands, ang i-check lang breast, hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Actually, once nagpa-check ako, CT scan, para makita kung baka mamaya may cancer sa ibang parte ng katawan mo. Kasi pag nagka-cancer ka, actually, sinasabi nila cancer-free, but that's not really true na may cancer-free naman kasi alam naman natin, sarili natin na may active na cancer. Mas dapat ano bang tawag doon? Kasi may cancer na tayo sa loob ng katawan natin. So anytime, di ba sinasabi nila, dapat walang stress kasi baka tumubo kung saan ang cancer mo kasi nagka-cancer ka nga. Pero nga hindi maiwasan ng tao, pero dapat chinecheck. Pero dito kasi ang chinecheck nga lang nila, as I said, breast lang. So breast lang. Especially sa akin, ang cancer ko kumalat sa underarm ko. So, dapat yun, chinek nila hanggang underarm. Hindi yung breast ko lang. Dapat lagi nila chinecheck sana hanggang underarm. Pero, ang nangyari, breast lang naman lagi chinecheck nila. Lucky lang nga ako 2 weeks ago na inano nung nag-check, inano din niya, ultrasound din niya kasi parang to be sure. Tapos, parang hindi siya pa sure. So, kaya sabi niya, sige, biopsy natin. Kasi nga sabi ko parang may matigas pa, tapos sabi nila kasi dati muscles, buto, pero matigas talaga yung ganto ko, matigas, tapos matigas yung suso ko, talagang matigas talaga siya. So binayopsy, so nakita nga, ayan, bumalik daw ang cancer ko. So actually, ang nakakatuwa dito sa Netherlands eto, saan ka nakakita, sasabihin sa'yo may cancer ka by phone lang, di man lang tawagin ka o ano. So nung Thursday, nagpa-check ako. So sabi bukas malalaman ko yung sagot, tatawagan ako. So yun nga, itinawag sa akin. Ang sabi sa akin, na may cancer daw ako, na it's positive, cancer, yung sa biopsy, at malignant. Yun ang sabi. So, syempre, shock ako. Malignant cancer. Ito na naman ako, no? So, sobrang shock talaga ako. Malignant cancer daw eh. So, hindi ko na alam kung ano itatanong ko. Yun lang ang pagkakasabi sa telephone. So, sabi ko, hindi ko alam. Hindi naman pinaliwanag kung anong cancer. Hindi ko na rin naman naitanong. Tapos, sabi niya sa akin, do you have any question? Ano bang maiisip ko during that time? Hindi, kung di yung may cancer na naman ako, Diyos ko, pangalawa na to, bumalik. So baka mamaya, normally, pag binalikan ka ng cancer, mamamatay na ako, then malignant na. So wala, umiyak na lang ako ng umiyak. So, kasi hindi ko alam kung sabihin ko, ang sabi niya, maliwanag na maliwanag. Sabi pa niya, so we will have a second check next week. So ito nga, yung bukas yun. Tomorrow, Wednesday, sabi niya, we will have a second check next week, but I don't see any changes. So 101% your cancer is there. So wala nang changes and it is malignant. So kaya mas lalong hindi ko alam kung anong masasabi ko pa. So sabi ko lang, okay. Tapos, yun na, binaba ng telephone. Yun lang ang sinabi. So kaya, when I called Dr. Tapas, actually, about it, syempre, worry ako. Tapos, tinatanong pa niya ako ng more info. Wala naman ako masabing more info kasi wala namang papers, walang kahit ano. Tinawag lang sa'yo, may cancer ka, malignant ka. So, syempre, ang ginawa ko na lang, tumakbo kami sabi ko, sige, we go to Poland. So, sa Black Madonna. Kaya actually, people think that we go for holiday. We don't go for holiday. We're asking for miracle kasi it is a malignant daw. Syempre, tapos cancer. Syempre, bumalik yung cancer ko. So, actually, hindi ko alam. So, bukas nga, malalaman natin. Tumawag sila sa akin last week na tomorrow is my October 8. Noong October 1, tumawag sila sa akin na next week yung PET scan ko para makita kung anong stage ng cancer, kung saan na naandun o whatsoever, kung ano mangyayari. So, bukas yun. So, I'm asking again for prayers. Nandiyan naman kayo, alam ko. God is the best doctor. And God is the best doctor. And I know naman na prayer is the best medicine. So, kaya I ask for your prayers again.
nagdaan tayo sa corona, nagdaan tayo sa daming bagay, dito pa rin ako. So, kaya dito ko na lang po nilagay talaga sa YouTube para at least I will send to friends kung ano yung, kasi medyo mahaba. So, ito ba naman kailangan ko sabihin isa-isa. Marami akong friend all over. Nagpapasalamat ako from Bangladesh, from Pakistan, yung mga naging friend ko doon sa iba-ibang bansa na pinuntahan namin. So, America, all over po. Marami akong friends, Scandinavia. So, kaya nilagay ko na lang lagi dito. Nilalagay ko kasi, kagaya ng update kay Ronald noon, dito ko nilalagay sa Facebook or dito sa YouTube channel ko kung mahaba, para at least masend ko na lang sa, alam ko namang nagke-care kung gustong malaman about me. So, wala naman akong sikretong sasabihin, magsikreto pa ako sa inyo. Kaya kahit sabihin na bakit nilalagay ko rito, kasi po madami po akong friends and loved ones na mahal ko kayong lahat na gusto kong malaman nyo kung anong nangyayari sa buhay ko dito. Maganda, hindi maganda, at least updated kung gustong maka-update. Kung hindi naman, okay lang, wag nyo na lang tong panoorin, hindi naman kailangan. Pero from now on, nandito ko po i-update ko anong mangyayari na sa akin sa journey naman natin na second time in cancer. So, dito ko po i-update sa inyo. So, tomorrow nga, yung aking check, pet check na yun. So, samahan nyo ko, sasabihin ko sa inyo yung kung anong mangyayari. So, dito lang po sa kapatid ni Karina Lab na channel ko na to, kukunti naman na subscriber dito, tayo lang. So, most is kamag-anak ko, pamilya ko, kaibigan ko. So, kaya dito po tayo, dito ko sasabihin na lang kung anong update tungkol sa journey na pagdadaanan ko. Sana, for the third time, actually, pang ano ko na to pang ano ba ng buhay ko to. My first, kasi nung nabinat ako, when I was 19, nabinat ako sa Kayuela, sa pangatlo kong anak, na akala ko mamamatay na ako, 1 month ako sa ospital. Actually, second life ko na yun, yun ang masasabi kong second life ko, kasi talagang di na ako makatayo, nakayuko ako, grabe yung pinagdaanan, grabe. Sabi ko nga, manganganak ata ako ng 100 times, pero yung mabinat, kaya lagi kong sinasabi doon sa mga nanganganak, ingat kayo pag pinasok kayo ng hangin. Ay, sobra grabe yung sakit, kasi yung, kala mo, tumakbo nga ako sa ospital, tumakas ako kasi ooperahan ako, hindi naman kasi nila makita kung ano yung masakit sa tiyan ko dahil umiikot, kung ano talaga, once na sumakit siya para akong manganganak, pero wala naman lalabas, pero maya humihilab siya, sobrang sakit yung grabe, nakakamatay. Kala ko mamamatay na ako nun, tapos yung papa ko naman na stroke, nasa kabilang ospital. So grabe yung pinagdaanan namin that time, that was 1993. Sobra talaga yun, sobra. Tapos baby pa ang anak ko nung, kasi 2 weeks, 3 weeks pa lang, kasi nabinat nga ako. So, kaya ang nangyari kasi doon, nung mabinat ako, actually, sabi kasi, yung uso yung dapat magsabaw ng manok, parang ganun. So, nangyari, wala kaming pambiling manok, naligo na lang ako. Kasi nagkakatay ng manok, first paligo, ganun yung mga pamahiin. Ang ginawa namin, naligo ako na hindi alam ng mama ko, naligo ako ng malamig na tubig, di rin ako nagpainit. So, yun yung pumasok talaga sa puwerta ko. Tapos, yun nga, yung nakapagaling sa akin talaga, kung nasaan man siya, yung manghihilot na yun, hindi ko na alam kung nasaan siya, na sinulob niya ako, hinihilot niya ako, nung tumakas ako sa ospital, kasi nagpapabili na ng blade, tapos o-operahin ako. Di ko bubuksan daw ang tiyan ko, titingnan ko ano yung sumasakit, kasi hindi nila makita sa x-ray o sa ano pa man. So, natakot ako, kaya umuwi ako. So, ayun yung nangyari. So, yun yung gumaling ako. So, talagang sabi ko, Lord, pag gumaling ako, talaga magsusumikap ako. Napakahirap po na isang maging mahirap. Sobra yung pinagdaanan mo na 1 buwan ka sa ospital. Tapos, ang father mo nasa kabilang ospital, nabenta lahat ng baboy niya. So, kung anong mayroon kami, nabenta. So, grabe. So, awa ng Diyos, pinagkalooban naman ako ng second life. Yun nga, nakapag-abroad, nakapag-asawa, So, yun, second life po yun. So, ngayon, nung 33 years old ako, na nangyari na naman yung cancer ko. So, pangatlong buhay ko na actually to. So, kung mangyayaring kakaloobin ng Diyos, actually, pang-apat na buhay ko na to, kung masosurvive ko to. Talaga, thank you so much, Lord, na sana parang pusa yung buhay ko. Sana may 7 lives ako nakasabihan. Maraming salamat po talaga. Actually, sabi nila, blessed ako kasi laging, mas madalas talaga super dami. Nagpapasalamat talaga ako. Laging answered prayer naman yung dinadasal ko. Pero nga, sabi ko nga, natatakot lang ako kasi
20 years ago, may dasal nga ako na nagka-cancer ako. 33 ako, 3 years old si Rico. So I thought after 20 years, okay na yung baby Rico ko. Sabi ko kasi ako pa mamatay Lord ngayon kasi 3 years old pa lang si Rico. Baka magka-stepmother ng mga salbahe, mabugbog yung anak ko, kawawa naman. Baby pa siya. Pero sabi ko okay na sa akin Lord kahit bigyan mo ako ng 20 years more. So ngayon nga yung 20 years, magto-20 years na. So kaya parang pag sinabing answered prayer daw ako lagi ko sinasabing huwag naman laging answered prayer kasi baka ibigay ni Lord yung prenay ko na 20 years. Eh malapit na yung 20 years. So parang isang iglap lang yung 20 years talaga na ibinigay niya sa akin na ayun na nga. Pero hindi pa din naman okay si Rico kung hindi pa naman tapos ang pag-aaral ng mga anak ko. Kaya sana I pray na sana sabi nga ni sister, joke lang daw yun sabihin ko kay Lord. Hindi. Sana po another extension. We are praying for another extension at sana sa pang-apat na buhay na to, sana po ikaloob po ng Panginoon. So, bukas po yung PET scan. Dito, malalaman nyo. La-upload ko na lang yung kwento. So, eto nga ako. Actually, medyo worried. Kagigising lang. Pero, nag-pray, nag-iisip, dadalangin, humihingi ng miracle sa ating Panginoon na sana ma-extend pa po yung buhay ko. Madami pa akong kailangan gawin sa mundo at makakatulong sa Kanya. Sige po, bukas na lang mag-upload uli ako kung ano yung magiging resulta. Sana tulungan niyo akong manalangin at magdasal. Maraming salamat po.